Natalakay sa pagdinig ng isang komite sa Kamara ngayong araw ang paggamit ng pondo ng Department of Education at iba pang isyu sa kagawaran. Tiniyak naman ng DepEd ang patuloy na pagpapabuti sa estado ng edukasyon sa bansa. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita, live. Naomi, tiniyak ng Department of Education na nakatutok na sila sa pagpuno ng mga unfilled posisyon sa iba't ibang eskwelahan sa Pilipinas para na rin mapagbuti pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang umarangkada ang oversight meeting ng House Committee on Appropriations patungkol sa budgetary performance ng Department of Education ngayong 2024, gayon din itong mga nakalipas na taon. Humarap sa pagdinig ang mga opisyal ng DepEd at iba pang resource speakers. Layon sa pagdinig na matalakay kung nagamit ba ng wasto ng ahensya ang inilaan sa kanilang budget ng Kongreso nitong mga nagdaang taon o may kailangan pang idagdag o ayusin dito bilang paghahanda na rin sa budget season ngayong taon para naman sa pambansang pondo sa 2025. Sa simula pa lang ng pagdinig, binusisi na ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang issue ukol sa unfilled positions ng mga guro at non-teaching personnel sa mga pampublikong eskwelahan sa bansa. Git ni Castro, ang kakulangan kasi ng guro ang isa sa mga sanhi kaya nagkakaroon ng problema sa learning process ng mga estudyante. Kahapon kasabay ng pagsisimula ng school year sa maraming basic education school sa bansa, nag-ikot din si Castro sa ilang paaralan sa Metro Manila. Dito'y nakita raw niya ang overload ng trabaho ng mga guro, bagay na sana'y matugunan para maiwasan ang exhaustion at makapaghatid ng mas dekalidad na serbisyo ang mga guro. Naungkat din naman ni Castro ang issue sa substitute teachers o pagpalit ng mga temporary teachers sa mga gurong nakalive na dapat ay mabigyan din anya ng sapat na sahod at benepisyo. Sa pagdinig nga rito sa Kamara, natalakay rin ang iba pang issue sa mga paaralan. Sa panig ng DepEd, tiniyak nilang patuloy pa rin nilang pinagbubuti ang estado ng edukasyon sa bansa, kabilang na ang benepisyo para sa mga teacher at non-teaching personnel. Puspusan na rin daw ang pagtugon nila sa usapin ng unfilled position sa kanilang hanay. Ayon sa House Committee on Appropriations, sa ilalim ng proposed 2025 national budget, nananatili pa rin una sa priority sectors ng gobyerno ang sangay ng edukasyon, kaya't pinaalalahanan nila ang DepEd na sana'y sulitin at gamitin ito sa pinakamabuting paraan. Naomi, sa ngayon nga, ongoing pa rin yung briefing o oversight meeting ng House Committee on Appropriations kasama nga ang DepEd para matalakay yung iba pang mga issue hinggil sa edukasyon sa bansa. At kasabay niya, Naomi, marami ring ibang pagdidig dito tulad na lang ng hiwalay na hearing patungkol sa mga issue sa West Philippine Sea. Gayon din yung issue na usapin din ng La Nina sa bansa. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.